aming nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Olympic silver medalist Heidelin Diaz binigyan ng Heroes Welcome sa Zamboanga City. Big time cash incentive ipinagkaloob din. Pangulong Duterte nanindigang naaayon sa batas ang desisyong ipalibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Mga opisyal at bantay ng Parañaque City Jail mahaharap sa kaso kung mapatutunayang may anomalya at pagkukulang sa pagsabog kagabi. Advanced Passenger Information System target maimplementa ng Bureau of Immigration sa lalong madaling panahon. Libo-libong ektarya ng lupa posibleng masakop ng agrarian reform kapag naisabatas na ang Genuine Agrarian Reform Bill. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-12 sa buwan ng Agosto taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang magkahiwalay na aksidente sa Bulacan at Camarines Sur. Ito ang balita ni Nestor Torres. Isang lalaking motorcycle rider ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team Bulacan matapos bumangga ang kasalubong nitong motorsiklo sa Barangay Muson, San Jose del Monte, Bulacan pasado alas 9:30 kagabi. Nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang tinamong sugat sa bibig at gasgas at tuhod ng biktima na si Roel Javier, 22 anyos, residente ng Barangay Graceville, San Jose del Monte City, Bulacan. Magkatawang ding tinulungan ng Muson Rescue Team at ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng nakabanggaang motorsiklo matapos itong magtamo ng sugat sa kaliwang binti, paa at bukol sa ulo. Dinala ang dalawang biktima sa Sapang-Palay District Hospital. Si Edelberto Silva at Rafael Bailosis mula August 20 hanggang 27. Pinayagan din ng korte na umalis patungong Netherlands at Norway sina Saturnino Ocampo at Randall Etchanis mula August 16 hanggang September 4. Nakasaad din sa kautusan ng korte na dapat bumalik ng bansa ang mga ito kapag natapos na ang negosasyon. Hindi naman pinayagan ng korte ang hiling na maalis ang kanilang pangalan sa Lookout Bulletin Government Watch List o Hold Departure Order ang kanilang mga pangalan. Mahaharap sa kaukulang kaso ang mga opisyal at jail guards ng Parañaque City Jail kung mapapatunayang may anomalya o pagkukulang sa nangyaring pagsabog kagabi. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pinangalanan na ng Bureau of Jail Management and Penology ang 10 sa mga namatay sa pagsabog sa Parañaque City Jail kagabi. Ang mga ito ay sina Warren Manampen, Ronald Domdom, Danilo Pineda, Oliver Sariel, Jeremy Flores, Rodel Domdom at Jonathan Ilas na pawang may kaso ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama rin ang dalawang Chinese national na nakilalang sina Yonghan Kai at Jackie Wang na nahuli noong November 2015 matapos mahulihan ng 170 million pesos na halaga ng shabu sa isang condominium sa Parañaque. Samantalang si Joseph Villasor ay may kasong robbery with homicide. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Senior Inspector Xavier Solda, base sa kanilang inisyal na investigasyon, nakikipagdialogo sa kanilang warden na si Jail Superintendent Gerald Bantag ang 10 high-profile inmates kaugnay ng inakala nilang paglilipat sa kanila ng kulungan nang biglang may sumabog.
Sa ngayon, nasa kritikal na kondisyon ang naturang warden at kinakailangang operahan. Maari pong itong mga inmate na to, since mga high profile ito na mga detainees namin o mga inmates namin, posible na magkaroon talaga ng pagtangka, no, na makatakas. Pero isa lamang ito sa mga anggulo, no. Hindi pa naman po tapos ang investigasyon. Ang alam lang natin, may naging malakas na pagsabog doon. Tama ka, may palitan ng putok, ano, between dun sa mga inmate at saka personnel, pero wala pa yung final na report sa amin na resulta ng investigation. Patuloy ang investigasyon ng BJMP sa insidente sa kung paano nakapasok ang mga armas sa loob ng kulungan. Inalis na sa pwesto ang 7 personnel ng BJMP at maging ang isang senior officer at ang warden na si Bantag na posibleng maharap sa kaso at tuluyang maalis sa serbisyo kung mapatutunayang may pagkakamali o pagkukulang. Na-relieve na sila, no? Ngayon po, kung meron na pong resulta ang investigasyon at napatunayan po itong mga personnel namin ay may pagkukulang, hindi po magdadalawang isip ang BJMP na alisin po ito sa aming hanay. Sinabi pa ni Solda na sa kasalukuyan ay ang elite force muna ng BJMP na Special Tactics and Response Team ang magbabantay sa kulungan. Ang BJMP ay may kabuuang 131,000 detainees sa buong bansa at mahigit sa 74,000 dito ay nakakulong dahil sa iligal na droga, kabilang na ang 8 sa 10 napatay. Panawagan ng BJMP sa kaanak ng mga nakakulong sa Parañaque City Jail. Huwag mag-alala dahil malayo naman sa pinangyarihan ng pagsabog ang kulungan ng mga detainee. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Patay naman sa shootout ang isang umano'y malaking drug lord na nagsusupply ng droga sa Leyte Regional Penitentiary. Ito ang balita ni Jenny Lingaki. Isang high drug profile inmate ang nasawi matapos ang isinagawang raid kahapon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, katuwang ang Regional Special Operation Team sa Leyte Regional Prison sa Barangay Mahagna, Aboyog, Leyte. Kinilala ang suspect na si Edgar Alin Alvarez alias Egay. Ayon kay Chief Superintendent Elmer Biltahar, Police Director ng Eastern Visayas, na bisa ng search warrant, magsasagawa lang sana ng inspection ang mga otoridad sa bunkhouse ni Egay. Subalit bigla umano itong nanghagis ng granada sa mga pulis, ngunit hindi naman ito sumabog. Dahil rito, napilitan umano na magpaputok ang mga otoridad sanhi ng pagkamatay nito. Nakuha sa sospek ang isang unit ng 45 caliber pistol, 38 caliber revolver, isang pakete ng marijuana at mga pinaghinalaang shabu. May natagpuan rin na notebook na pagmamay-ari ni Egay kung saan nakalagay rito ang mga nakatransaksyon nito. Ayon sa PNP, si Egay di umano ang isa sa mga supplier ni Kerwin Espinosa. Hindi naman pinayagan ng Bucor na makapasok ang media sa loob ng kulungan. Samantala, matapos dalhin ni Caloocan Vice Mayor Macario Asistiu ang kanyang nakababatang kapatid sa Drug Rehabilitation Center kamakailan, isa pang kapatid niya na drug addict ang kanyang ipaparehab. Kung meron silang kailangan panagutan sa batas, siyempre harapin yung suffer the consequences. Kung may pananagutan, dapat panagutan. Opo. Automatic naman. Kamakailan ay nakasama ang 2 kapatid ni Vice Mayor Asistiu sa listahan ng drug personalities na nagmula sa PNP headquarters sa Camp Crame. Agad umaksyon si Vice Mayor Asistiu at mismong humikayat sa mga kapatid niya na sumuko. Jenilyn Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Samantala, sumailalim sa drug treatment seminar ang mga health worker mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa itatatag na community-based drug rehabilitation treatment. Ito ang balita ni Joan Nano. Sa unang sona ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi nito na isa sa mga prioridad niyang magawa ang pagsasaayos ng drug rehabilitation program ng pamahalaan. Bunsod nito, iniutos ng Department of Health ang pagkakaroon ng Community-Based Drug Treatment and Rehabilitation Center upang mabigyan ng agarang atensyong medikal ang mga drug-dependent na voluntaryong sumusuko sa bawat komunidad.
Kanina sumailalim sa training ang ilang doktor, social worker at psychologist mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan kung saan itinuro sa mga ito ang mga pamamaraan na dapat gawin sa mga drug addict na kinakailangang isailalim sa gamutan. Basic training lang para makapag-assess anong level, kung addict ba ito or drug dependent or hindi. Kung drug dependent, kailangan ba ito ng residential treatment o hindi? Kailangan ba ito ng outpatient? Kung hindi naman kailangan ma-admit ito, do you need intensive outpatient program? Do you need counseling and other interventions needed? Paliwanag pa ng kinatawan ng Department of Health na si Dr. Villaroman, importante na malaman ng mga doktor sa bawat komunidad ang dapat gawin upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga pasyente sa mga drug rehabilitation facility. Muli ring nilinaw ng doktor na hindi lahat ng drug user ay kinakailangang ipa-admit sa mga rehabilitation center. Majority of them can be handled in the community. So we are starting to help our health workers in the local government. Samantala, inaasahan namang maisa sa pinalna ng DOH at PhilHealth ang planong paglalaan ng case rate package para sa drug rehabilitation treatment sa mga susunod na linggo. Sa ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ng binuong Technical Working Committee ang naturang panukala kung saan sasagutin ng PhilHealth ang 2 linggong gamutan ng mga drug dependent. Joan Nano, UNTV News and Rescue, San Mateo, Rizal. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na naaayon sa batas ang desisyong ipalibing si former President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Isang Citizens Assembly ang planong isagawa ngayong linggo sa Rizal Park upang tutulan ng napipintong paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, ipahihintulot niya ang anumang kilos protesta laban sa kanyang naging desisyon kahit abutin pa ito ng 1 taon at walang tauhan ng pulisya at militar ang pipigil sa kanila. Yan ang gusto nila. If they want to protest there for 1 month, 2 months, 3 months, go. I'm allowing it. As president of this country, I am allowing it. I'll give it even half a year. Magprotesta sila. Walang military, walang pulis magsita sa kanila. Nanindigan naman si Pangulong Duterte na naaayon sa batas ang desisyon niyang maipalibing ang dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Assuming it to be true na wala siyang medalya or not validated by an American record, does not mean that he is not qualified to be buried there. So what's the objection? I would like to say that forget about the medals. Just focus on whether he's a Filipino, he fought for his country, and is once upon a time the president. That's the law. We cannot go out of the law. You cannot amend a law by just a condition given by one person. The statement of a one person cannot be the law. The law is there existing. Samantala, wala pang petsa at pinal na programa para sa gagawing paglilipat sa labi ng dating leader ng bansa, subalit tiniyak ng Malacanang na magkakaroon ng seremonyang karapat-dapat para sa isang pangulo. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Susunod sa ito ang balita. Advanced Passenger Information System target maimplementa ng Bureau of Immigration sa lalong madaling panahon. Karagdagang reklamo laban kay na dating Pangulong Benigno Aquino III, dating PNP Chief Alan Purisima at dating PNP Staff Director Getunio na Peñas inihain ng mga kaanak ng SAF 44. Libo-libong ektarya ng lupa posibleng masakop ng agrarian reform kapag naisabatas na ang Genuine Agrarian Reform Bill. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Sisikapin ng Bureau of Immigration na magkaroon ng Advanced Passenger Information System ang ating bansa sa lalong madaling panahon.
Ito ang balita ni Victor Cosare. Isa sa tinututukan ng kasalukuyang liderato ng Bureau of Immigration ang pagpapaigting sa border security ng bansa upang masigurong lehitimong turista lang ang mga papasok sa Pilipinas. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon kay Attorney Maria Antoinette Mangrobang, ang tagapagsalita ng kawanihan, kamakailan nakipagpulong ang BI sa Interpol para sa integration ng database ng dalawang ahensya. Ang Interpol po ay meron silang tinatawag na I-24/7 na database kung saan po makikita natin ang higit na mga 600,000 na red notices. Ibig sabihin, nasa database na ito yung mga wanted sa buong mundo. Kasama po dyan yung 60 million na lost and stolen passport. Iyan kasama rin sa database na yan. Ito po ay kino-coordinate or ngayon gusto naming ma-integrate sa sistema ng immigration. Para pong layunin nito, malaman talaga natin kung ito bang foreigner na dumarating sa atin are wanted in whatever country or is he carrying a fraudulent travel document. Isa naman sa target maipatupad ng BI ay ang pagkakaroon ng Advanced Passenger Information System o APIS. Sa pamamagitan ng APIS, agad nalalaman kung sino-sino ang sakay ng paparating na eroplano sa bansa. So the immigration can immediately check who among the passengers have derogatory records, kung naka-blacklist ba yan? Yan ba ay nasa wanted list ng Interpol? Ito ba ay naka-lookout ang pasaporte nito? Alam na natin. So pagbaba ng mga tao sa eroplano, na-single out mo na kung sino lang yung babantayan mo. Dahil tukoy na sa eroplano pa lang kung sino ang high-risk passengers, hindi na magtatagal ang screening process sa immigration counters at maiiwasan na ang mahabang pila. Dati nang binalak ipatupad ang sistema, ngunit hindi natuloy. Ginagamit na ang APIS ng mga mauunlad na bansa tulad ng Amerika. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Manila. Tiniyak naman ng Social Security System o SSS na maibabalik ang record ng kontribusyon ng mga retiree na nawala dahil sa problema sa computer. Ito ang balita ni Grace Casin. Wala nang dapat ipangamba ang mga retiradong miyembro ng Social Security System dahil naayos na ang mga nawalang kontribusyon mula 1985 hanggang 1989 dahil sa computer glitch. Ayon kay SSS Public Affairs and Special Events Vice President Susie Bugante, hindi naman tuluyang nabura sa kanilang records ang kontribusyon ng mga SSS pensioner. Hindi lamang ito na isama sa pag-upgrade nila ng kanilang sistema, kaya kinailangan nila itong i-encode manually. Sa ngayon, nakatanggap na ng back payment at adjustment sa kanilang pensyon ang nasa 150,000 mga SSS retirees. Tiniyak naman ng SSS na maayos nila ang nasabing computer glitch sa kalagitnaan ng 2017. Itong June nga, nagsimula na nga tayong magbayad ng back payments dun sa mga taong affected at merong adjustment sa kanilang pension. Kaya dapat huwag sila mag-alala. Napasugod naman sa SSS si Tatay Godofredo dahil sa pangambang baka naapektuhan ang kanyang pensyon. Subalit laking pasalamat niya nang malamang naayos na ang records ng SSS. So far di na ako nag-aalala na okay na yun. Samantala, nais naman ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate na paimbestigahan sa House of Representatives ang nangyaring computer glitch sa SSS. Aniya, hindi ito dapat baliwalain lalo't milyon-milyon ang mga miyembro nito. Ano ang extent ng computer glitch na ito? No? At totoo ba na ang nawala ay yung mga records labong contributions? Ano pang affected? No? So, gusto nating malaman. Handa naman ang SSS na humarap at magpaliwanag sakaling ipatawag sila sa Kongreso. Sa mga nais magtanong sa SSS patungkol sa kanilang retirement pension, maaaring tumawag sa kanilang hotline 920-6466 hanggang 55. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Posible pang madagdagan ang mga lupain na masasakop ng reformang pang-agraryo kung maisa sa batas ang Genuine Agrarian Reform Bill. Ito ang balita ni Ray Pelay. Libo-libong ektarya pa ng lupain ang maaaring masakop ng agrarian reform kung maisa sa batas ang Genuine Agrarian Reform Bill o HB 555. Ayon kay Secretary Rafael Mariano, tuloy pa rin ang pagtanggap ng Department of Agrarian Reform sa mga petisyon sa mga landholding bagamat natapos na ang pag-i-issue ng Notice of Coverage o NOC noong June 2014. Ang NOC ay unang hakbang upang masakop ng reformang pang-agraryo ang isang lupain.
Ayon sa kalihim, marami pa rin ang potensyal na maipamamahagi sa mga agrarian reform beneficiaries, lalo na ang mga nasa Negros, Region 8, Isabela, Cagayan, Bicol, Southern Mindanao, Tarlac, Pampanga at Palawan. Sa ngayon ay nasa mahigit 4.7 million hectares na ang naipamahaging lupa sa halos 3 milyong benepisyaryo ng agrarian reform. Mahigit sa 600,000 ektarya naman ang hindi pa naipamamahagi, na karamihan ay mga tubuhan at niyugan. Basta po land holdings at lupa na kailangang saklawin ng Agrarian Reform Program, gano'n naman po ay sasaklawin ng DAR. Sa kauna-unahang pagkakataon naman ay magpupulong ang Presidential Agrarian Reform Council sa pangunguna ng Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-22 ng Agosto upang pag-usapan ang mga programa ng DAR. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sisimulan na ng mababang kapulungan ng Kongreso sa August 22 ang deliberasyon sa mahigit 3 trilyong pisong proposed national budget para sa taong 2017. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tuloy na ang pagsusumite ng 2017 proposed budget ng Administrasyon Duterte sa Lunes. Ito ang kinumpirma sa text message ni Department of Budget Secretary Benjamin Diokno. Aabot sa 3.3 trillion peso ang panukalang budget ng administrasyon para sa susunod na taon. Batay sa ipinadalang schedule ng House Committee on Appropriations, sisimulan ng budget hearing sa August 22. Sa kabila nito, ayon sa minority group, posibleng makompromiso ang pagpapasa ng budget maging ang mga priority bill ng administrasyon kung hanggang ngayon ay hindi pa naoorganisa at hindi pa kumpleto ang mga miyembro ng mga komite. All committees of the House have not been duly constituted. Only the chair of some committees and some members were nominated and elected, but there are no representatives from the minority. So these committees cannot function. Hindi naman naniniwala ang chairman ng House Appropriations Committee na si Representative Carlo Nograles na maapektuhan ang pagpapasa ng budget dahil lamang sa usapin ng pagkukumpleto ng komite. Dahil isa ito anyang budget briefing na kung saan mandato ng bawat kongresista na ito ay pakinggan. Mula nang magbukas ang 17th Congress, umabot na sa 44 ang nasa listahan ng committee chairmanships ng lower house mula sa 70 komite ng 16th Congress. Bukod sa budget hearing, sa ngayon ay wala pang ibang naitatakdang mga committee hearing. May hanggang Oktubre ang mababang kapulungan ng Kongreso upang maipasa sa third and final reading ang kauna-unahang panukalang budget ng administrasyon para sa taong 2017. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Hinangaan ng ilang mambabatas ang paghingi ng tawad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ipinahayag laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno kamakailan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I would apologize to the Chief Justice for the harsh words. It was never intended. But ako kasi, because of the magnitude of the problem, it was my way of solving the problem within the ambit of my powers as President. Ito ang namutawi kay Pangulong Rodrigo Duterte nang muling ipahayag na magkakaroon ng panibagong expose ng iba pang opisyal ng pamahalaan na may kinalaman sa operasyon ng iligal na droga. Kamakailan ay nakapagbitiw ng matitinding pananalita ang Pangulo matapos sumulat sa kanya si CJ Sereno dahil sa mga pinangalan ng huwes na umano'y sangkot sa iligal na droga. Nagbigay babala noon ang Pangulo sa pagkakaroon ng constitutional crisis kung pipigilan siya sa kanyang anti-illegal drugs campaign. Pinili namang tumahimik ni Chief Justice Sereno matapos ang insidente. Paliwanag ng Pangulo, bilang nailuklok na pinuno ng bansa, pinakamaiging solusyon sa malalang suliranin ng droga sa bansa ang isa publiko ang mga may kinalaman sa operasyon nito, lalo na ang mga nasa tanggapan ng pamahalaan. Dagdag pa nito, bahagi ito ng kanyang obligasyon sa ilalim ng Executive Order sa Freedom of Information. Positibo naman ang pananaw ng ilang mambabatas sa ginawa ng Pangulo. Ayon kay Senador JV Ejercito, nagpapakita ito ng pagiging mapagkumbaba ng Pangulo.
Positibo rin ang pananaw ukol rito ni Senador Sherwin Gatchalian. Sinabi naman ni Senator Joel Villanueva, magbubunga ito ng magandang relasyon sa mga sangay ng pamahalaan. Para naman kay Senator Leila De Lima, kapuri-puri ang ginawa ng Pangulo at makatitiyak na ngayong hindi administration policy ng Duterte administration ng martial law. Inihayag ng Pangulo ang kanyang paumanhin sa press conference kagabi sa Davao City upang bigyang pugay ang Rio Olympics weightlifter at silver medalist na si Heidelin Diaz. The Chief Justice appreciates the President's latest remarks. As previously announced, she will no longer say anything on this matter. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naghain ng karagdagang reklamo ang mga kaanak ng SAF 44 sa Ombudsman laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III, dating Police Chief Purisima at dating Special Action Force Director na Peñas. Ito ang balita ni Monokson. Umiiyak na humarap sa media ang tatlong kaanak ng SAF 44 na naghain ng reklamo laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III, dating PNP Chief Alan Purisima at dating SAF PNP Director Getulio na Peñas. Humingi ng katarungan ang tatlong ina ng mga kasapi ng SAF 44. Para sa kanila, isa itong masaklap na pangyayari sa kanilang mga buhay na kailanman ay hindi nila malilimutan. Kahit mga taga-bundok lang kami, kung ano po ang dahilan kung bakit sila pinatay. Sumunod lang po sila sa utos ni Pinoy, tapos pinabayaan lang. Ni isang chopper wala pinalipad. Yan po, masakit po sa amin ng mga magulang. Hindi pera, hostisya lang para makaganti kami. Maalala ko po yung ganitong pagkakataon, hindi pa ako nagpalaki ng anak para patayin. Ito na ang ikatlong batch ng reklamong inihain ng mga kaanak ng SAF 44 laban sa mga dating naturang opisyal. 44 counts ng reckless imprudence resulting to multiple homicide at serious physical injuries ang reklamong inihain laban sa mga dating opisyal. Ang mga miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption ang umasiste sa mga kaanak ng SAF 44 na nanggaling pa sa Visayas at Mindanao. Ayon sa abogado ng pamilya ng SAF 44, hindi dito nagtatapos ang kanilang paghahain ng reklamo at masusundan pa ito ng mga reklamo ng iba pang mga kaanak. Kahit nakatatanggap ng death threats ang ilang kaanak ng mga SAF 44 ay itutuloy nila ang paghahain ng reklamo. Gusto sana namin na sabay-sabay na. Ngunit ang problema po natin ay logistics sapagkat hiwa-hiwalay pong lugar at pook ng Pilipinas na ang pinanggagalingan nitong mga complainants. Sa isang pahayag naman mula sa kampo ni dating Pangulong Aquino, sinabi nito na pag-aaralan ng kanyang mga abogado ang mga legal na aksyon na dapat gawin hinggil sa reklamo. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Ombudsman. Hindi naman pabor ang Private Hospital Association of the Philippines na dagdagan ng penalties ng mga ospital na hindi sumusunod sa Anti-Hospital Deposit Law. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Tandang-tanda pa ng 28 taong gulang na si Jeneline Douglas ang karanasan niya sa isang pribadong ospital sa Maynila noong nagkasakit ang kanyang anak kamakailan lang. Kwento niya, bago sila pinayagang ma-admit sa ospital, hiningan muna siya ng deposit. Bago ka i-admit sa hospital, kailangan mag-down ka ng 5,000 or ng mga deposit para tanggapin ka nila sa hospital. Anong sinabi sa inyo? Wala, yun lang yung rules nila. Kailangan namin mag-down. Single parent si Jeneline at mabuti na lang, may trabaho pa siya noon upang ipambayad sa ospital. Hindi na dapat nangyayari ang mga sitwasyon ng katulad kay Jeneline dahil may batas na nagpapabawal na humingi ng advance payment o deposit sa isang pasyente bago tanggapin ito sa anumang pagamutan. Sa ilalim ng Republic Act 8344 o ang Anti-Hospital Deposit Law, maaaring makulong sa loob ng 6 na buwan hanggang mahigit 2 taon at maaaring pagbayari ng 20,000 pesos hanggang 100,000 pesos ang sinuman medical practitioner, empleyado ng ospital o medical clinic na lalabag sa batas.
Kung sakali mang ma-establish policy na ang ospital dito, maaring pahabain ang pagkakakulong sa 4 hanggang 6 na taon at danyos na maaring umabot sa ₱250,000. Bagaman 1997 pa na ipasa ang batas na ito, ayon kay Senator Risa Hontiveros, marami pa ring mga ospital at medical facilities ang lumalabag dito. Kaya naman nais niyang gawing 4 hanggang 6 na taon ang pagkakakulong ng mga lalabag at pataasin hanggang ₱1,000,000 ang danyos. Kasabay naman ito, ipinapanukala naman ng senadora na mabigyan ng tax reduction ang mga ospital na mag-a-admit naman ng mga indigent o mga mahihirap na pasyente. Well, as for any law, mas nagkakaroon ito ng ngipin kung may gantimpala sa pagtupad at parusa sa paglabag. So kung makatatlong paglabag sa batas na ito ang isang ospital, either by policy ng ospital o desisyon ng management niya, ay posible talagang i-revoke ng Department of Health ang kanyang lisensyang mag-operate. Sumasang-ayon naman ang PhilHealth sa panukalang ito. The bill is just to increase the penalty. Oo. At especially even non-emergency cases. Samantala, hindi naman pabor ang Private Hospital Association of the Philippines o PHAP sa panukala ni Senator Hontiveros. Giit ni Dr. Rustico Jimenez, mataas naman ang compliance rate ng mga pribadong ospital sa anti-hospital deposit law. At the moment, I don't agree with those provisions kasi that's too much already. Kasi if you know or you don't know yet, almost all the laws are against the hospital and the doctor now in the health industry. Aniya, handa naman silang tumulong sa investigasyon ng mga hindi sumusunod sa batas at mailapit sa Professional Regulation Commission o PRC ang mga kaso. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinanggalan ng Philippine National Police o PNP ng security details si Cebu City Mayor Tomas Osmeña. Ito ay matapos alisan ng alkalde ng financial aid at gasoline allocation ang Cebu City Police. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Wala ng police escorts ang alkalde ng Cebu City na si Tomas Osmeña. Ito ang kinumpirma ng direktor ng Police Regional Office 7 na si Chief Superintendent Noli Talino. Ayon kay Talino, hindi otorisado ang mga inappoint na escorts kay Osmeña. Na-pull out na. Pina-check din natin yung security ni Mayor Osmeña. Accordingly, kay City Director, may 2 na binigay yung dating City Director, which is not authorized. Only the Chief PNP yung pwedeng mag-approve ng security. Sa ngayon ay inilipat na ang mga ito sa Bohol Provincial Police Office. Una rito ay inalisan na rin ng National Police Commission o NAPOLCOM ng kapangyarihan ng alkalde sa mga pulis sa syudad. Ito'y matapos tanggalin ng mayor ang financial aid para sa mga naka-isyong firearms at gasoline allocation ng mga patrol cars ng Cebu City Police Office. Sa ngayon ay nasa Amerika si Cebu City Mayor Tomas Osmeña para sa kanyang medical check-up at nakatakdang bumalik sa susunod na linggo. Tumatayo namang acting mayor ng syudad si Vice Mayor Edgardo Labella. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu City. Nahuli na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mag-inang sangkot umano sa scam ng pagbebenta ng iPhone sa isang online shop. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Noong linggo, August 7, nagreklamo ang 14 na taong gulang na babae laban kay Mia Angela Chua sa PNP Anti-Cybercrime Group matapos siyang maihulog sa isang money transfer ang 15,000 pesos para sa pagbili ng iPhone 6 noong August 4. Sa investigasyon ng PNP ACG, nagpapanggap lamang ang 21 taong gulang na nagbebenta ng iPhone sa isang online shop bilang isang Mia Angela Chua. So yung bata kasi gusto niya magkaroon ng iPhone, kaya nag-online buying through OLX. And nakita nga niya yung iPhone worth 15,000. So nagkaroon ng communication through online.
Sa palitan ng usapan sa text messages ng buyer at suspect, sinabi nitong hindi siya makikipagkita upang iabot ang iPhone 6 dahil nag-aaral siya at sa iba pang kadahilanan. Kaninang alas 9 ng umaga, sinabi naman ng online seller na kailangan ulit maghulog ng buyer ng 930 pesos para sa shipping fee upang makuha niya ang iPhone 6. Dahil dito, naghinala na ang buyer ng iPhone at dumulog sa otoridad. Kaninang tanghali ay isinagawa ang entrapment operation ng PNP-ACG habang tinatanggap ng nanay ng sospek sa isang tindahan sa Batasan Hills, Quezon City ang di umano'y shipping fee na 930 pesos. Nagtataka sila kasi malakihan nga yung kiniklaim niyang pera doon sa may tindahan. So minsan ang nagkiklaim daw, mother niya, nagpapanggap mother niya. Minsan siya naman. Nahaharap sa kasong estafa o paglabag sa Article 315 of the Revised Penal Code pursuant to Section 6, 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2002 ang mag-inang sospek. Nagbabala ang PNP Anti-Cybercrime Group na wag basta magtitiwala sa mga online seller. You have to check the item, you have to check kung sino ba nag-post ng ads na yan or somebody selling to you. You have to check it personally. Samantala mula Enero ngayong taon, tinatayang mahigit 700 na reklamo ang natatanggap ng PNP-ACG kaugnay ng scam sa online selling. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Dalawang 2,454 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Naging maulan ang maghapon sa ilang lugar sa ating bansa. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, magiging maulan din ba itong weekend? Magandang gabi Angela at sa ating mga kasambahay. Tuloy-tuloy na makaka-experience ang ilang bahagi ng ating bansa, lalo na yung area ng Luzon at ng Visayas dahil sa epekto ng habagat at merong LPA ngayon na nag-i-intensify o nagpapalakas dito sa epekto ng habagat sa ating bansa. At by tomorrow and Sunday, expect natin meron pa rin tayong maranasang mga pagulan. Walang bagyo pero merong LPA. Sige Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung po nga tinatawag natin na low pressure area ay namataan po ng Pag-asa sa may distansyang 205 kilometers sa may north po yan ng Itbayat, Batanes at pinigibay po nito yung habagat o yung southwest monsoon na nakaka-apekto po ngayon sa may area nga po ng Luzon at sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Kaya po may gale warning ang Pag-asa sa may western seaboard ng Central at Southern Luzon. Delikado po na pumalaot lalo na po yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Sa forecast naman po ng Pag-asa, yung area po ng Zambales, Bataan, Pangasinan, Mindoro, Palawan, Cavite at maging lalawigan po ng Batangas ay makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at katamtaman hanggang sa paminsan-minsan po malakas na mga pagulan, posible po yung magdulot ng mga pagbaha at landslide. Samantalang yung area naman po ng nalabing bahagi ng Luzon kasama na po ang Metro Manila, meron po tayong mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at mga thunderstorms kagaya po nating na-experience kanina. Samantala sa Ice Garden sa Quezon City, maaari po pumalo sa 29 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Sa may area po ng Tuguegarao 32, sa Baguio po 15 to 19 degrees Celsius at sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Yung pong area ng Panay at Negros Island, makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. While yung area po ng Cebu at buong Central Visayas and then yung Samar at Leyte area,
makakaranas naman po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Iloilo City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature. Metro Cebu 32 at Tacloban City hanggang 33 degrees Celsius. Ang Mindanao naman po makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papahurin at magkakaroon po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa area po ng Cagayan de Oro City, maaari po pumalo sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Metro Davao and Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:41 a.m. at naman pong sunset, 6:20 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa ating UNTV Weather Center. Alamin din natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Nel Maribohok live. Yes, Nel, go ahead. Magandang gabi, Angela. Hindi nga maganda ang lagay ng panahon para sa ating mga motorista ngayong araw dahil sa maghapon ay nakakaranas nga tayo ng mga pag-ulan lalo na dito sa Metro Manila at dahil Biyernes asahan pa rin itong mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA at sa ilang bahagi ng Kamaynilaan. Silipin natin ang daloy ng trapiko dito sa Quezon Avenue. Kung makikita natin dito sa right screen yung mga papuntan ng Maynila, magkakaroon ng pagbabagal. Diyan sa EDSA intersection, magkakaroon na rin ng pagbagal kapag nakarating kayo dyan sa Timog intersection. Maging dyan sa area ng Espanya, papuntang Quiapo area, light to moderate ang daloy ng trapiko. Makararanas din ang pagsisikip sa daloy ng trapiko itong mga kababayan natin galing Maynila. Kung kayo po ay papunta ng Quezon City, dyan sa area ng Timog, hanggang dito sa EDSA intersection. Tuloy-tuloy yan hanggang sa Elliptical Road. Samantala sa kahabaan ng EDSA, magaan pa rin yung daloy ng trapiko mula dyan sa Balintawak papunta dyan sa lugar ng Muñoz. Tuloy-tuloy yan hanggang sa SM North. Magkakaroon ng pagbagal sa daloy ng trapiko pagkalagpas ng North Avenue stations, lalo na sa mga motoristang papunta naman ng Quezon Avenue intersection. Makararanas naman ng mabigat na daloy ng trapiko dyan sa Cubao area, partikular na mula dyan sa Kamuning intersection at dyan sa Aurora Boulevard hanggang dyan sa Pitwason. Bahagya lamang naluluwag pagdating dyan sa may SM Mega Mall, ngunit paglagpas dyan sa Shaw Boulevard intersection ay bibigat uli yung daloy ng trapiko hanggang dyan sa Makati area. May pagluwag naman ang trapiko pagdating dyan sa Taft Avenue area, diretso yan hanggang sa Macapagal Avenue. Samantala, dyan sa EDSA northbound, kailangan lamang magtiis ang ating mga motorista kapag dumating niya dyan sa may Ayala Avenue intersection hanggang Ortigas Avenue dahil nga moderate to heavy traffic pa rin dyan hanggang sa mga pagkakataong ito. Kaya payo sa natin sa ating mga motorista, lalo na yung mga nakamotorsiklo, medyo mag-ingat tayo ngayong gabi dahil walang tigil ang pag-ulan at basa ang kalsada at madulas, kaya tayong mag-ingat sa ating mga pag-uwi ngayong araw. Yan muna ang ating traffic update. Angela. Maraming salamat sa iyo, Nel Maribohok, live na nag-ulat mula sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Nagpulong na ang mga kinatawan ng Pilipinas at Saudi Arabia upang asikasuhin ang agarang pagpapauwi sa mga stranded at undocumented Filipino workers sa nasabing bansa. Ito ang balita ni Eugene Bardoquillo. Mamadali na ang pagpoproseso ng final exit visa ng mga stranded overseas Filipino workers sa Saudi Arabia upang agad na silang makauwi. Ito ang naging resulta ng ginanap na pagpupulong kahapon ng mga kinatawan ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh at Saudi Ministry of Interior alinsunod sa inilabas na Royal Order ni Saudi King Salman bin Abdulaziz Al Saud kamakailan. Nakasaad sa Royal Order na ililibre na ang processing visa issuance ng ikama at final exit visa ng mga stranded OFWs na kabilang sa mga malalaking kumpanya na nagkaroon ng problema. Ayon kay Officer in Charge Eric Arribas, kasama na sa bibigyan ng final exit visa maging ng mga undocumented Pilipino na nasa bansa. Ayon kay Arribas, malaking bagay ang suportang ibinibigay ng pamahalaan ng Saudi Arabia upang masolusyonan na ang problema ng mga kababayan nating nagkaproblema sa kanilang trabaho.
Tuloy-tuloy din ang kanilang pagpupulong upang higit na matutukan ang proseso. Samantala, nakatakdang dumating sa bansa sa susunod na linggo ang humanitarian team sa pangunguna ni Labor Secretary Silvestre Bello III, nakakatulungin ng embahada para sa agarang repatriation ng libu-libong stranded Filipino workers sa Saudi Arabia, base na rin sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Eugene Barduquillo, UNTV News and Rescue, Riyadh, Saudi Arabia. Umaasa si dating Pangulo at ngayon Special Envoy Fidel V. Ramos na sa lalong madaling panahon ay magkakaroon na ng formal na negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay na agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ferdy Patalio. Isinulong ni dating Pangulong Fidel Ramos ang pagkakaroon ng formal na negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ipinaabot ni Ramos ang intensyon ng Pilipinas sa pagpupulong kasama si dating Chinese Foreign Minister Fu Ying at Wu Xi-chun, ang Pangulo ng National Institute of South China Sea Studies ng China. Ayon sa dating Pangulo, layunin ng formal talks na matalakay ng dalawang bansa ang tatahaking landas para sa kapayapaan at kooperasyon. Kabilang sa mga napag-usapan ang marine preservation at ang pagsugpo sa krimen at smuggling. Bagaman hindi natalakay ang issue ng maritime dispute at ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration, napag-usapan naman ang posibilidad ng pagkakaroon ng fishing rights o kalayaan ng pangingisda sa rehiyon. There's a phase 2 coming up. And as to where this will take place, we don't know yet. We have to go back to Manila to find out what are the latest developments on the official side. Si Ramos ang itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Special Envoy sa China matapos na inilabas ng Permanent Court of Arbitration ang desisyon na nagsasabing walang basihan ang claim ng Beijing, China sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ferdy Patalio, UNTV News and Rescue, Hong Kong. Binuksan na ang border ng Venezuela at Colombia makalipas ang isang taong pagkakasara. Samantala, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanhi na magkakasunod na pagsabog sa isang resort sa Thailand. Ito ang balita ni Marge Navarro. Sa Thailand, dalawang magkasunod na pagsabog ang naganap sa isang resort sa Hua Hin, Phuket Island kaninang umaga. Isang babae ang nasawi at 21 iba pa ang nasugatan, kabilang ang 5 dayuhang turista. Ayon sa ulat, gumamit ng mobile device sa pag-detonate ng mga bomba na itinago sa mga paso ng halaman. Inaalam na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect. Sa China, sumabog ang isang steam pipe ng isang power plant sa Dangyang City, Hubei Province kahapon. 21 manggagawa ang nasawi habang 5 iba pa ang nasugatan. Nawasak ang kalapit na workshop at mga gamit sa loob nito dahil sa lakas ng pagsabog. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng insidente. At sa Venezuela, nagkasundo na sina Venezuelan President Nicolas Maduro at Colombian President Manuel Santos na unti-unting buksan ang border ng dalawang bansa. Ipinasara ng Venezuela ang border noong nakaraang taon bilang bahagi ng crackdown sa mga smuggler at bandidong grupo. Kasalukuyang nakararanas ng kakulangan sa pagkain ang Venezuela, bunsod ng kinakaharap na krisis pang-ekonomiya. Tanging ang Colombia ang pinakamalapit at pinakamadaling mapuntahan ng mga mamamayan upang makabili ng pagkain. Marge Navarro, UNTV News and Rescue. Tumabla kay US top seed Bubba Watson ang pambato ng Pilipinas sa golf na si Miguel Tabuena. Samantala nakuha ni Michael Phelps ang kanyang ika-22 gold medal sa Olympics. Ito ang balita ni Chris Perez. Nasungkit ng swimming legend na si Michael Phelps ng Amerika ang kanyang ika-4 na gintong medalya sa nagpapatuloy na 2016 Rio Olympic Games sa Brazil. Ito'y makaraang manalo si Phelps sa 200-meter individual medley. Ika-22 Olympic gold medal na ito para kay Phelps. Silver medalist naman si Kosuke Hagino ng Japan, habang nakuha ni Wang Xu ng China ang bronze medal. I mean, I said this a lot, but it's every single day I'm living a dream come true. You know, this is something that
as a kid, I wanted to do something that nobody had ever done before, and I'm enjoying it. I think that's something that I couldn't say about my career in 2012. So, being able to finish how I want is something very special to me, and is why you're seeing more and more emotion on the medal podium. Samantala, nanguna si Australian golfer Marcus Fraser sa pagsisimula ng golf competition sa Rio Olympic Games. Matapos na magsumiti ito ng 8 under par sa first round. Tampok sa first round ni Fraser ang 8 birdies upang pansamantalang manguna sa 60 iba pang golfers na kalahok sa kompetisyon. Ang pambato ng Pilipinas na si Miguel Tabuena ay tinapos ang unang round sa pamamagitan ng 2 over par, tabla sa American top seed na si Bubba Watson. Sa ngayon ay nasa 42nd place sa first round ng Olympics golf competition si Tabuena. Matapos ang first round ng men's individual stroke, magpapatuloy ang kampanya ni Philippine golfer Miguel Tabuena hanggang sa Linggo. Chris Perez, UNTV News and Rescue, Rio de Janeiro, Brazil. Sisimulan nang i-renovate sa susunod na taon ang UNESCO World Heritage Site sa Australia na Sydney Opera House. At sa China, isinagawa ang kakaibang kasalan sa ilalim ng isang glass bridge na may taas na mahigit 600 talampakan mula sa lupa. Ito ang balita ni Yoshiko Sata. Kakaibang kasalan ang isinagawa sa ilalim ng tinaguriang Braveman's Bridge sa isang National Geological Park sa Yunnan Province, China. May fear of heights man ang groom na si Zhu Wenlong, ninais niyang patunayan ang kanyang sarili sa napangasawa niyang si Jiang Weizhu. Ikinasalang dalawa sa isang duyan na halos 600 talampakan ng taas mula sa lupa noong Agosto 9, Valentine's Day sa Chinese lunar calendar. Samantala, inanunsyo sa Australia noong ika-11 ng Agosto ang planong pag-renovate sa 1973 Sydney Opera House sa halagang 200 million Australian dollars o katumbas ng 7 bilyong piso. UNESCO World Heritage listed site ang naturang lugar na binibisita ng mahigit 8 milyong tao taon-taon. Bagamat kumikita ito ng 775 million Australian dollars o katumbas ng 28 billion pesos kada taon, hindi na ito patok sa mga kritiko. Sa isang survey noong 2011, lumabas na sa 20 venue sa buong mundo, ang Sydney Opera Theatre ang mayroong worst acoustics. Umaasa naman si Lewis Heron, CEO ng Sydney Opera House, na magiging maayos ang naturang lugar pagkatapos ng renovation na uumpisahan sa susunod na taon at inaasahang matatapos sa 2020. This is going to open more of the Opera House to the public. It's going to replace aged equipment and it's going to carefully balance our heritage and our future. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue, Philippines. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga drug-dependent na lumalapit sa programang Serbisyong Kasangbahay upang sumuko at magbagong buhay. Ito ang balita ni June Soriao. Umabot na sa mahigit 7,000 ang naarestong drug dependents sa tuloy-tuloy na operasyon kontra illegal drugs ng Philippine National Police. Mahigit 500 naman ang napatay sa mga operasyon. Nasa 546,000 ang sumuko na sa mga otoridad. Ngunit hindi lahat ng mga kababayan nating sangkot sa illegal na droga ay may lakas na loob na sumuko direkta sa kinauukulan, tulad na lamang na mag-asawang drug user na lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay upang humingi ng tulong sa kanilang pagsuko. Ayon sa mag-asawa, tumigil na sila sa paggamit ng droga dahil nais na nilang magbagong buhay. Ngunit natatakot silang lumapit sa mga opisyal ng kanilang barangay. Bakit ho kayo sa akin lumapit para kayo sumurrender? Ayaw niyo humapatay? Gano'n na nga po, dahil sa ano po namin dito po yung tamang ligtas sa pag-surrender namin. Okay, so bakit ayaw nyo doon sa barangay nyo sumuko? Hindi nga po madalas ang patayan pagka may sumuko, pinapatay. Sa tulong ng programa ay nailapit sila kay Senior Superintendent Gilbert Cruz, ang direktor ng PNP Police Community Relations Group. Ako naman ho ay walang maisip na gagawin din. Siyempre, kung hindi
kayo ho na aking mga pinagtitiwalaan at mga katulong ho natin dito sa mga ganitong problema. Alam kong isa ito sa mga kampanya ninyo. Pwede naman po nating tulungan si nanay at si yung kanyang asawa po. Aayusin na lang po namin, i-coordinate ko yan dun sa hepe doon, even sa local government po doon, para po maalalayan. Pero dito i-document na po namin sila. Kagaya ho ng ginawa namin dun sa mga nauna na nagkaroon po ng documentation para naman po yung pangamba po nila na may mangyari pa pong masama sa kanila, hindi na ho mangyari. Ako nyo sa akin, hindi na kayo gagamit talaga ha. Pangako po. Sa loob lamang ng 3 linggo, umaabot na sa 6 ang mga drug dependent na lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay na nagnanais sumuko sa mga otoridad. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating mga balita sa sports, entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Angela and Monica. Salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.